Magandang araw sa ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kasolar. So eto, bagamat hindi magandang panahon ngayon at may bagyo, na-safety na ba natin lahat yung ating solar setup, yung panel natin, naitago ba natin? Pero kung safety naman siya, kampante naman kayo, okay lang naman. So sa amin kasi dito, ang hirap tumiming. Ayun parating na naman yata yung ulan. So kanina, ang lakas, pabugso-bugso, ganun dito, tapos biglang malakas yung hangin. So, yan, timing lang talaga. So, ito, may nag-send na naman ng kanilang pictures ng setup nila. So, sa mga gustong mag-send ng kanilang setup, videos, nakasama yung kanilang setup. So, ito, para kahit paano mai-share din natin sa iba, maka-inspire na paunti-unti ay papunta na tayo sa clean energy. Kahit paano makakatulong tayo. So, ito, sandali at screen record natin. Yan. So, ito guys, is-shout out ko ulit si Sir John Mark Janea. So, ito sabi niya, "Hi po, sharing my setup." Maraming salamat boss. Ito yung unang setup niya. Okay, so ang ganda ng setup ni Sir. Kasi nga nagsimula din siya sa training setup. Nagsimula sa maliit, 12 volt 4S na, hindi ako nagkakamali dito, nasa 200 mahigit 200 Ah na lithium iron phosphate. Technician din siya diba? Nasa dugo natin yan nasa dugong nananalaytay sa ating dugo. Bira mo makurap sa ating gobyerno, iisa yung dumadali na dugo sa kanila, iisang genetic. Maganda ka sana yung ganun, DNA mo, hindi na pwede to, may lahi tong sabi nila, sana may ganun. So meron siyang box para sa kompleto din siya, meron siyang display. So yung ginamit niyang setup sa una ay SRNE, malamang nasa 40 ampere. Tapos yung inverter niya, may ganito ako noon, na ang bilis na sira. Malamang kaya nagpalit si Sir kasi nga sa inverter niya na may ganito ako na 10,000 watts. Nasa 1,000 watts lang yata to Ayan, 10,000 watts daw yung nakalagay. Pure sine wave din naman siya, kaya lang ay pag low load mo talaga ng 2,000, 3,000, 5,000, nako, yun na. Okay, BMS niya ay Dali. Ayan, sikat na sikat si Dali. Okay. Tapos, sabi niya dito, ito yung simula, 12 volt setup, tapos 2 kilowatt na inverter at isang 550 watts panel last May. Kailan lang siya nagsimula? Nung 2024. So, ayan, nag-set up siya ng mas maganda. Sabi ko lang nga, same area same location. Ayan. Sabi ko na nga, ito, nasubukan ko rin tong klaseng inverter na to. Huwag nyo nasusubukan to kasi nga hindi maganda yan. Overpower siya. Overpower yung tatak, pero yung mismong inverter hindi. Same location, nagbago yung setup. Si Samdon kasi ay ewan yung ibang variant ni Samdon kung meron na siyang internal na MPPT. Pero mostly na nakikita ko ay external pa rin ginagamit na MPPT charge controller. Ayun, naka 24 volt na siya, 2468. 24 volt na, at ang ginamit ay shoutout sa mga ka-Gkong natin dyan. Gkong din yung ginamit niya. Maganda kasi si Gkong. Bukod sa mataas yung kanyang mataas yung current rating niya, mura. So para sa mga nakakarami na si Gkong sa atin. Puntahan niyo na lang sa isang video ko na review ko si Gkong, doon na lang. Huwag na natin ilagay dito, nakakarami na si Gkong. Nakakarami na siya, Gkong. Kung sa bagay, pwede ilagay na lang natin dito para hindi sila mahirapang maghanap. Gkong tawag dito BMS. Maganda siya kasi nga supported sa murang halaga, ay kumpleto na siya. Meron na siyang balancer,
equalizer ba yun? Balancer. Tapos adjustable pa yung kanyang application, pwede sa 8S, 24S. Ayan, pwede. Wide application. Tapos supported pa siya ng Bluetooth. Kay Dali yata pag ganun mostly na ni-review ko kay Dali kasi yung kanyang Bluetooth module separate. At ang napansin ko sa kanya, sa una gumagana yung kanyang Bluetooth, pero pag tagal nawawala, nasisira. Yun ang mahirap sa yung mayroon siyang pina-plug na na Bluetooth module, yung maliit na parang piso o 5 piso na nilalagay. Okay. Lumalaking setup ni sir. Siyempre pagastos yan. Monitor kasi natin nawawala. Then upgrade to 3 kW 24 volt. Yun siguro. Ito. Dalawang 550. Yan, unti-unti na siyang napapagastos. Alam niya ang clean energy dahil nga sa sobrang malaki ng damage natin Supposedly hindi naman masyadong Pilipinas, yung ibang mga country ay sila yung promotor ng pollution. So sa atin ang bagsak kasi nasa East Pacific yung pinanggagalingan na bagyo. So konti lang naman yung na-contribute natin, pero tayo yung pinakamalaking Yan, palaki yung setup ni sir. Battery this time 200 AH na, last June 2024. Mayaman to, marami pera. Sige lang. Okay, so eto, meron na siyang rack. Nag-double layer siya. Ano to sir? Naka-parallel. Tigda 2 cell yung ginamit. Maraming pera to. Yayamanin. Sabi ko kapag nasimulan nyo to, hindi nyo na namamalayan. Unti-unti hindi nyo namamalayan. Gumaganda yung setup. Pero yung sinasabi ko, kahit pa paano itong kaaadikan na to, may magandang benefit sa ating buhay. Bukod sa natututo ka, nagagamit mo siya, ayan, gagamit ng buong nakaka-contribute ka na rin sa natin sa kalikasan. Dito laki na ang battery niya Naka-aparador na siya. Diba? Aparador na yung ginamit. Okay, same doon. Yan. Minsan kasi mahirap yung naggagala-gala ka, tapos yung ganito, nanood ka na gano'n. Naisip, ano naman kayo i-upgrade ko dito? Ano naman kayo babaguhin ko dito? Tapos, nag-upgrade din siya ng MPPT charge controller. Maximum, taas na to, 480 volts DC. Lupit. Ang taas ng current nito. Kasi nga, kahit sabihin mo na yung solar panel mo, single string, mas maganda kasi yung gano'n, mas mababa yung losses. Single string, tapos mataas yung voltage, i-compress into 24 volt, and laki ng battery niya. Ayan. Yung sa akin nga dito, kahit sabihin na yung 12 volt noon, kahit sabihin na natin na mababa yung current, 8 ampere lang yung solar panel, kung nasasagad hanggang hanggang 9. Nasasagad yon, pero mataas yung voltage, kaya ang tendency nun nako-compress, mainit yung sa battery, so malakas din. Yan, mas maganda lang kasi 24 volt check natin yung isa. Ayun, yun pala lahat. Okay, tapos nag-add ako ng 500, tapos ginawa kong 400 AH na 24 volt. Ayan, so nasa 10 kilowatt yung ni sir, kasi 400 AH 24 volt battery, September 2024 hanggang 2025. Ayan, sana hanggang doon na lang o hindi. Hindi kontento yan hanggat nakikita na medyo kulang pa yung setup at medyo kinakapos pa yung pang daytime mo at parami yung appliances mo. Dito ay makakaisip ka talaga na mag-upgrade. Ang gamit kasi natin, appliances natin, parami. Yan ang iniisip. Maraming salamat sa inyo panonood sa video na to, at sana nasa safe kayong kalagayan, lalong-lalo na may sungit ng panahon, may konting bagyo natin. Ayan, sana ay wala nang susunod. Medyo maayos na sana yung panahon kasi yung pag-asa natin parang marami pang ina-expect. Although gano'n naman yung mangyayari kasi nga bare months na ngayon.
maging mapagmatsyag tayo, mag-ingat tayo lahat. Pag wala namang kailangan kunin sa labas, huwag kayong naglalabas. Hintayin yung kumadaling panahon bago natin i-reset up yung ating mga solar setup. Ayan mga ka-solar, maraming salamat and keep safe. Ingat-ingat ang mga pogi